Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel dahil nilabas ko nga sa mga nauna kong upload yung video na kung saan ay mga kuha naman ni Timmy Up and of course ni Miss Chara Santos Concho. Siyempre, ilalabas din natin tong video na actually kuha pa rin naman doon. Actually, after party na ito, I mean yung after na ng program kasi nakita naman natin nagsisiesta na, kumbaga nag-enjoy na sila, may mga drinks na sila, di ba? Usually naman sa mga party na ganyan, syempre mauna yung food and then merong program and then after that, yun na, doon na magkakaroon ng drinking session at lahat ng pwedeng mangyari. Diyan na nagbabanding talaga yung mga invited na guests. But anyways, ayan nga, so according to my source, of course, marami pa yung video na yan. Hindi lang yan basta-basta kasi halos lahat daw, actually, nung mga nandun, yung may mga hawak na cellphone, ay yung may mga naiwan pa ay napunta sa part na yan. Nung nakita na nga na magkalapit na, of course, si Julia Barreto at si Bea Alonzo. This is unexpected, syempre, hindi nila inaasahan na may ganitong ganap. Dahil after, alam naman natin ang nangyari noon na because of Gerald Anderson, may mga lumabas na time is the ultimate truth teller, may chika naman ng iba na wag siyang parang daanin sa pag-victim or whatever. Pero pass is pass. At bongga ni Darren Espanto dahil napagitnaan siya ng isang bonggang ganap sa showbiz ngayon. So, ayan, kitang-kita naman kung gaano ka-happy ang dalawa. Of course, marami pa rin ang nagsasabi na medyo duda sila sa pagkikita. Baka lang ito kasi nahiya dahil maraming camera na nakatutok. Pero sa totoo lang naman, ako yung kausap ko kasi, sinabi nga, dati itong ang naglabas talaga nito, unang naglabas sa TikTok, ay of course, dating empleyado ng Star Magic, di ba? So, at na nag-attend nga din sa birthday party, alam naman natin na nagkabawasan ng mga empleyado mula nang nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. So, pero yung kausap ko talaga, marami rin siyang video, iba't ibang angulo rin, pero hindi niya daw pa nilalabas kasi parang, yun na nga, syempre, at first, dahil taga-Star Magic siya, iniisip niya baka, alam niyo yun, baka gusto ng dalawa na privacy, etc. Pero yun nga, naglabas na sa TikTok. And goods naman. Of course, happy siya na may pagbabati na naganap. At yun nga, first time daw yan talaga na nagkita, face-to-face ang dalawa at nag-usap. So, at I'm sure hindi naman nila pinag-usapan kung ano na yung nangyari, which is tama lang naman na hindi na dapat pag-usapan. So, yun nga lang, syempre, parehas ng ayaw nang manghimasok, syempre. At tingin ko hindi na rin naman maglalabas ng statement ang Star Magic. Simply because, parehas na nilang hindi talent yung dalawa. Alam naman natin, hindi na Star Magic artist si Bea at si Julia. Si Bea ay kay Shirley Kwan, habang si Julia, of course, ay alam naman natin nasa Viva Artist Agency. So, okay. Of course, ang daming araw na touch sa video na yon, kaya kumbaga, ninamnam nila talaga yung moment na yan. So, mas gusto naman nila na ayaw ilabas. Pero sabi ko nga doon, sinusulsulan ko nga yung kakilala ko na, labas mo yan, Kaya yun tuloy, naunahan siya ng iba. So, kasi mas marami nga siyang angulo, mas marami siyang video. But anyways, ayun na, kung sino ang unang lumapit, yun pa ang hindi niya sinasagot. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang sagutin. Anyways, pagdating naman sa comments ng mga tao, ano bang sinasabi ng mga tao sa pagbabati na ito ng dalawa? So, nakakaloka lang kasi, of course, mixed emotion sila. Sabi nilang ganyan, ito, nakakatuwa. Pero, eto nga, sabing kaloka, tapos na ang labanan kay Budoy. Yun, alam naman natin, di ba? Teka lang, may mga nag-iisip, pero ito, Julia X Bea, nagkabati na, the world is healing. Yun ang usong the world is healing. Tapos, Bea and Juju, what a beautiful sight. Good vibes daw, gusto natin yan. This makes me happy. Ang ganda ng Sunday ko, ganito ang bungad sa akin. Just wow. The world is healing. Ang saya naman, that's good to hear. Sinabi nga nila, mga tao lang sila na pwede silang mag-away, pero pwede rin magkabate. Pero di ba nga, ang mga magkakapatid nga nagkaaway pero nagkakabati rin in the end. Pero syempre, hindi pa rin naiiwasan na may mga nagnenega pa rin sa mga video na kumalat. May mga nagsasabi na parang nagpaplastikan lang daw yung dalawa kasi alam nilang maraming picture at no choice na sila kundi magganyan
of course, parang hindi, yung iba kasi tinatanong nila, wala namang statement noon or whatever, eksena, nagkapatawaran na sila pagkatapos ng lahat-lahat. So, yun nga, kaya nga sinasabi na first time ito nang nangyari, na nagkita sila at nag-usap sa party. At kay Mr. M sa kanilang tatay-tatayan, kaya siguro gano'n na rin lang na very emotional. Remember, alam naman natin na super chika sila, kaya lang dahil nga kay Gerald Anderson, nagkaroon ng mga ganyang sitwasyon. But anyways, hindi na ito yung para magsisihan pa. So of course, sinasabi rin ng mga netizens sa mga fans na sana burahin na rin ng mga fans nila Julia at Bea ang mga masasakit na mensahe nila ng mga fans sa isa't isa. Remember, grabe up to now kung paano maglaitan ang mga fans ni Bea versus sa fans ni Julia or fans ni Julia versus fans ni Bea. Pero like kung ano-anong masasakit na tawag ang tinatawag nila kay Julia, ganun din naman kay Bea. So, pakiusap ng marami na i-stop na itigil na yon. Pero syempre, you can never, hindi mo pwedeng hawakan o kontrolin ang emosyon ng mga fanay. Kasi, remember silang nag-away-away nung nagkaroon ng issue ang dalawa. At ngayon parang naiwan sila nung nagkabate. Yun yung sinasabi ko, di ba? Pag mahirap talaga, pag kumakampi ka sa kung kanino, dalang ending, ikaw talaga ang mapag-iiwanan. Sabi nga, paano naman yung mga kumampi sa kanila? So, naiwan na lang sa ere. So, but anyways, at ang importante naman ngayon, mas marami ang happy, mas marami ang natuwa, mas marami ang nakakita na good vibes, naka-feel ng good vibes dahil sa ganyan. So, ako, Swiss kasi tapos na, di ba? Remember, nagkabati rin naman si Kim Chiu at si Maha Salvador. So, nagkakabati din kasi mga dating magkakaibigan, tapos nag-away, tapos nagkakabati din. So, wala naman talagang permanent dito sa mundo. Sabi nga, di ba, ang kasabihan noon, there's no permanent friends, only permanent enemies. Tama ba yun? O baligtad? But anyways, ayun na nga. So, wala rin namang permanent enemies. Wala rin namang sa mundo, walang permanente. So, pwedeng mabago anytime. Ngayon, iba na ngayon, iba bukas. Tomorrow is another day. Yun ang mantra dapat ng lahat. But anyways, ayun, ang importante, nakaka-good vibes ito. At sana nga tuloy-tuloy na rin. Hindi man nila kailangan maging super close uli. Pero sana, yun nga, maiwasan na matigilan na yung batikos ng bawat kampo. Lalo na sa mga fans.